5 days na nga lang at ilalabas ko na si Baby X via C-section. Tara, samahan nyo ako mag-pack ng aming hospital bag at 38 weeks. At ayan na nga mga mino, hindi na ako masyado makatulog, makagalaw. Bukod sa sobrang lakas na ng mga sipa ni baby ay ilang araw na lang at mabibiyak na tayo for our CS operation at ilalabas na natin siya. Puyatan moments na naman nga kapag lumabas siya, although sanay naman tayo sa puyat dahil nga nag-work tayo sa gabi. So for my third baby, nakaschedule tayo for CS operation sa October 24 sa St. Craft Hospital sa Dauma, Balacat. Since same OB lang naman ako sa dalawang toddler ko, dito ko rin pinanganak si Kuya Z and si Baby Y. So ang mga inaayos ko pala dyan is ang mga gamit ni baby from delivery to day 2 hanggang sa going home outfit niya. Actually, pare-pareho lang naman sila per set. The only difference lang is yung going home outfit ni baby dahil naka-frog suit na siya. And for the record ha, ngayon ko lang chine-cherish yung mga moments na to, nire-record yung mga ganitong klaseng events sa buhay ko dahil nga nag-a-affiliate tayo. And napakasarap sa pakiramdam mga mi. So ito nga yung first set na kailangan ni baby kapag nilabas ko na siya. So meron tayong receiving blanket, long sleeve, pajama, bonnet, pair of mittens, booties or socks, lampin, and newborn diaper. Bale, 3 sets nga pala yung inimpake ko na ganito since pare-parehas lang po sila. Delivery room, day 1, day 2, tapos yung last is yung going home outfit ni baby. Same lang naman halos sa day 1 and day 2 set niya. The only difference is frog suit na yung isusuot ni baby at nadagdagan ng bib. And the rest are all the same. Nag-prepare din pala ako ng extra set ni baby just in case lang na magkulangan or kailanganin sa nursery. So para sa extra set ni baby, ito yung mga hinanda ko. 2 receiving blanket, 2 long sleeve, 2 pajama, 2 bonnet, 2 pair of mittens, 2 pair of booties or socks, 5 pieces na lampin, and 5 pieces na newborn diaper. Ito mga mi, hindi naman talaga siya in-advise ng OB ko, pero just in case, diba, hindi natin alam kung anong possible na mangyari, magkulangan man tayo, at least naka-prepare tayo, diba? Kaya sa mga first time moms dyan, huwag kayong ma-overwhelm. Di kasi natin alam kung anong possible na mangyari. Kapala kailanganin ng mga to, at least diba meron tayong baon at always prepare tayo. Lalo na kung malayo yung bahay natin sa hospital. Nag-prepare na rin pala ako ng feeding bottle ni baby. Syempre dahil bagong opera tayo, especially sa first day, syempre wala pa tayong kalakasan para magpa-breastfeed. Just to make sure lang na makakadedi agad si baby paglabas niya. And of course, syempre hindi mawawala ang powder milk niya. S26 Gold nga pala yung napili namin na milk kasi ito rin yung milk ni Kuya Z nung bagong panganak ko pa lang siya. So far, maganda ang feedback ng milk na to kay Kuya Z, kaya ito rin yung milk na napili namin para kay Baby X. Si Baby Y lang talaga yung naiiba kasi sinabi ko nga sa inyo, siya yung pinakatipid sa lahat ng mga anak ko. But of course, ang pinaka-healthy pa rin na gatas is yung gatas ng ina at wala nang iba pa. So hopefully and praying, ito na yung pinaka-last na S26 Gold na bibilhin namin. Kasi gold na gold talaga ang presyo. Relate ka ba, mi? Relate! Really aiming na ma-fulfill ko ang breastfeeding journey ko dito kay Baby X. Of course, hindi mawawala ang baby essentials na kailangan ni baby. Ito, nag-base lang ako sa binigay na listahan sa akin ng OB ko. So, meron tayong 70% solution alcohol, cotton buds, cotton balls or unscented wipes, baby oil, baby soap, and of course, hindi mawawala ang 1 liter Wilkins water natin. Hindi ko lang siya naisama dito but for sure, syempre, kailangan yun. Syempre, kung merong essentials na need si baby, of course, meron din tayong mga mommy. So, same lang po kay baby, meron din tayong set 1, set 2, and going home outfit natin. Ito mga mi, depende sa preference nyo. Ang pinaka-outfit lang naman natin is pwedeng dress or pajama set. Then, maternity panty, nursing bra, at saka socks. Next naman natin is yung mga CS essentials ko mga mi. Meron tayong mga adult diaper, CS binder, even yung delivery nyo is normal lang mga mi. Halos same lang po tayo ng kailangan. Kasi after natin mga anak mga mi, expect po natin na marami pa ring blood discharge na lalabas, kaya kailangan natin yung mga to. Next naman natin is yung bantay and mommy toiletries. Ayan, grabe ang dami. Kala mo hindi na uuwi, no? Dito ko na nga lang siya ilalagay sa
mini basket na nakuha ko sa kusina namin para easy access. Ito yung mga available stock na meron kami dito sa bahay. Buti naman at nakompleto ko sila kasi wala na akong time para bumili pa sa labas, lalo na ilang araw na lang operation ko na. Itong mga toiletries na to mga mi, depende po ito sa preference nyo. But as for me, ito po yung mga prepare ko. So meron tayong wipes or tissue, sabon, deodorant, toothbrush, toothpaste, mouthwash, facial wash, sunscreen, sanitizer or alcohol, feminine wash, powder, hairbrush. Also, syempre hindi mawawala ang bath and face towel. Nagdagdag na rin pala ako ng lotion kasi feeling ko kakailanganin rin namin siya. Next, sobrang excited ako dito kasi first time ko lang talaga siyang gagawin. Magdadala na rin ako ng breastfeeding essentials ko. Kasi syempre hindi natin masabi baka mamaya after surgery may makuha na tayong milk ganyan. Lalo na nung ika 34 weeks ko nagtitake na ako ng malunggay capsule. So I'm really praying and hoping na meron na tayong makuhang milk right after surgery. Itong mga to mga mi, optional pa rin ito, depende pa rin sa preference nyo. So ito yung mga hinanda ko, nursing cover, lampin, yung Mom Cozy breast pump natin na sobrang excited akong gamitin, maternity pads, mga milk storage bag, nipple spray, basta lahat ng mga pangdede. May mga additional din ako na extra needs na hinanda mga mi like blanket, kumot, unan, ganyan. Extension and power bank, hindi yan dapat nawawala. And also, isa sa pinaka-important is ang food at water ni Bantay. Like cup noodles, kape, ganyan. Next naman, i-prepare naman natin ang gamit or essentials na possible kailanganin ni Daddy or ni Bantay. Ito mi, optional lang to, kayo nang magdi-decide kung ano sa tingin nyo ang kakailanganin ng mga kasama nyong Bantay sa hospital. As for me, ang mga kasama ko lang naman sa hospital is si husband. Kaya ayan, naghanda na rin ako ng mga kakailanganin niya just in case. At dahil nga wala kaming hospital bag, dito ko na lang ilalagay lahat ng gamit namin sa maleta. Especially kapag na-admit at nag-check out na tayo sa hospital. Kumbaga para sa akin, less hassle kung maleta ang gagamitin namin. And of course, isa sa pinaka-importante mga mi, wag na wag ninyong kakalimutan ang hospital documents ninyo. So ayun nga mga mi, ready na nga tayong mahiwa. Ilang araw na lang at lalabas na si baby. We are ready for you baby, baby girl. We love you, our baby girl.